Magandang araw mga amo at welcome sa kanila. Well, alam naman natin na ngayong July 1 ay nag-assume na ng kanilang mga posisyon yung mga nanalo nung midterm election, itong nakakaraang election lamang at ang mainit na pinag-uusapan po ngayon ay kung sino ang tatayong Senate President at ang magiging bagong Speaker of the House. So, nung nakaraan, ang Senate President ay si Senator Chis Escudero at ang House Speaker naman ay si uh, Romualdez. So, ang pinagtatalunan ngayon o ang madalas na pinag-uusapan po ngayon, syempre, ay ang sa Senado at dalawang pangalan lamang po ang nangingibabaw sa kasalukuyan. At ito po ay si Senator Chis Escudero at Senator Tito Soto. So, kung pagkukumparahin po natin yung dalawa, halos masasabi nating pantay lamang po sila. Ang ika nga maghihiwalay lamang po sa kanila ay syempre, sa aking opinion, ay educational background. Dahil kung sa experience lamang po, pareho naman pong makaranasan ang dalawang senador. Ngunit pagdating naman po sa educational background, syempre alam naman po natin na si Senator Chis Escudero ay isang abogado at si Senator Tito Soto naman ay nagtapos po ng kolehiyo, major in English sa pagkaka-research ko. Pero i-correct niyo po ako kung mali po ako. Pero sigurado kumuha din po siya ng along the way ng well, yung mga kadikit na kurso, yung medyo mabibilis na kurso, siguro yung pol sci, political science. So, masasabi ko na medyo lamang si Senator Chis Escudero dyan. At pangalawa, kung ang igigit naman po ay experience, halos hindi naman po siguro sila naglalayo. Pero marami ang nagsasabi na malakas na contender si Senator Tito Soto dahil may mga ilang senador. Well, ang hayagan pa lamang po na nakikita natin na sumusuporta ay si Senator Ping Lacson sa panig po ni Senator Tito Soto at dito naman po sa panig naman po ni Senator Chis Escudero ay syempre nandiyan naman po si Senator Cayetano at marami pa rin na mga senador ang sumusuporta kay Senator Chis Escudero. Isa pa nga po pala, syempre, depende rin po yan sa kung sino ang ika nga maglalapit sa kanila, ang Pangulong Bongbong Marcos. So, sa ngayon, wala pa po tayong naririnig na ika nga endorsement sa panig po ng ating Pangulo. So, nagkataon na si Chis Escudero po at si Senator Tito Soto ay pareho naman pong malapit kay Pangulong Bongbong Marcos. Dangan nga lamang po at itong mga nakakalipas na panahon at itong napipintong impeachment trial ni VP Sara ay marami ang nakakapuna na para bang ika nga pumupunta si Senator Chis Escudero sa panig ni Vice President Sara Duterte. Well, ang bawat politiko naman, ang bawat senador naman ay may mga kanya-kanyang sinusuportahan. Katulad po lagi na sinasabi natin dito, yan po ay depende sa political alliance mo at syempre sa political interest mo. At kung ang political interest mo ay kung sino ang malakas at sino ang mabango, pumapasok na rin po dyan yung political survival. Hindi po ba? So, hindi natin sila masisisi.
Kapanig po ng mga politiko, right move yun. Pero syempre, sa ating mga pangkaraniwan tao, medyo may pagdududa na bakit parang, hindi ba, pumapabor ka doon sa inaakusahan. Kumbaga, ipinakikita po kagad nila yung kanilang kulay na hindi na po dapat natin na ipagtaka dahil syempre, Pilipinas to at wala naman nakukulong. Ika nga sa pagsuporta sa kahit na kanino. Yan po ay sa bandang huli ay ika nga political survival. Hindi natin sinisisi ang mga politiko diyan. Natural 'yon, natural. Sana maunawaan po ninyo. Pero siyempre, ang pinag-uusapan naman diyan pagdating sa Senate presidency, sa posisyon na 'yan, ay numero. At sa kasalukuyan, may mga senador din na nagpahayag na kung ngayon gaganapin ang botohan para sa Senate presidency, nakalalamang na si Senate President Chis Escudero noong 19th Congress ang muling mag-a-assume ng Senate presidency sa 20th Congress. Leaving Senator Tito Soto na medyo konti ang suporta at well, sinabi naman niya na kahit anong posisyon ng kanyang kahihinatnan sa pagpasok nila o sa pag-uumpisa ng 20th Congress, hindi ko lang sigurado kung itong kalagitnaan ng July na to o bago matapos ng July, ay okay lang sa kanya. Pero syempre, iba pa rin yung Senate presidency o Senate President. Marami kang mga ika nga mga agenda mo na mabilis mong mailalako sa mga senador dahil syempre, katulad din ng isang Senate President, may mga agenda rin yung kanyang mga kasamang senador na kinakailangan din nilang maisulong. So, parang give and take lang po yan. Pero, sa nakikita po natin, lamang si Senator Rachis Escudero. At binanggit ko rin na syempre, iba pa rin yung abogado ka dahil ang pinag-uusapan po lagi nila sa kanilang mga sesyon ay may kinalaman sa batas. At lahat naman tayo nakikita natin na matatas sa batas si Senator Rachis Escudero whereas si Senator Tito Soto, well siguro by experience halos alam na rin niya paano ang mga proseso sa loob ng Senado. Pero syempre iba pa rin yung nag-aral. Diba? Sasabi rin ng iba na iba ang experience. Tama, iba ang experience. Pero kung lahat yan ay lalagumin natin sa political alliance, walang nakakalamang sa kanilang dalawa. Dahil meron at meron silang political alliance. Meron at meron silang political agenda. At pareho nilang gusto na ika nga ay masustentuhan yung kanilang political survival sa politika. Ngayon, kung ang pag-uusapan naman natin yung linis, ika nga, malinis na kalooban sa pagsisilbi sa bayan, pareho naman natin hindi sila makuy-question. So, kung sa lamang at lamang, Senator Chis Escudero, depende pa rin yan. Siyempre, dahil medyo, sabi nga nila, sa huling segundo, nababaliktad ang pangyayari. Maaring lamang ka, pero sa huling segundo, biglang yung nasa ilalim ang biglang iibabaw. So, hindi pa natin na sasabi kung sino talaga sa kanilang dalawa ang maaaring maging Senate President. Ang sa akin lamang, personal na opinion natin. Lagi tayong babase ika nga sa edukasyon na naabot ng isang tao. Dahil kapag ikaw ang Senate President, tinitimon mo ang mga kapwa mo senador at sa pagtitimon ng ganong katataas ng mga tao sa mundo ng politika, lalo na sa Senado, kailangan matakas ka sa batas.
Dahil sa bawat galaw ng isang Senate President, hindi lang naman siya ang matalino o hindi lang naman siya ang abogado. Meron din siyang mga kasama na kung hindi man abogado, ay may mga advisor naman niya ng mga abogado na matatalino na pwede siyang questionin basta ng ganun-ganun na lamang. Lalo na kung hindi niya alam o kabisado ang batas. Kung sa pagiging Senate President, okay. Walang problema kay Senator Tito Soto. Ang pinag-uusapan siyempre natin yan, sino ang mas magiging epektibo. Si Senator Tito Soto, hindi ko masasabing 100% magiging epektibo rin. Dahil una, kung ang titingnan natin ay ang pagbabasihan pala natin ay ang edad, ang seniority, dapat si Senator Tito Soto ang maging Senate President. Pero hindi ganun sa isang demokratikong bansa. Ang lahat ay may pagkakataong umawak ng isang posisyon. Ang pinag-uusapan lamang diyan ay kung gaano ka kagaling makipag-usap, gaano kagaling mo maipipresenta ang iyong sarili sa iyong mga kasama, at hanggang saan ang kaya mong ibigay na pabor. Kasi give and take lang naman yan eh. Binigyan mo ako ng pabor, bibigyan kita ng pabor. Hindi ba nakikita na nga natin niya kung minsan sa mga balita na humahantong pa sa awayan dahil nagbigay yung isang senador, pero nung siya naman ang nangangailangan ng pabor, medyo parang naging iba na ang hangin. Matapos kitang pagbigyan, hindi mo ako pagbibigyan, nagkakaroon ng awayan dyan. Di ba? Katulad lang din po natin sila na kapag hindi napagbigyan, iinit ang ulo, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, kakaroon ng batuhan ng maanghang na salita. Again, ang Senate presidency ay hindi biro-biro. Yan ay napapalibutan pa rin ng politika sa loob ng politika. So, pagkatapos ng botohan sa labas, sa atin, kung sino ang iboboto natin, kailangan naman nilang makuha ang boto ng kanilang mga kapwa senador. At yan na rin pumapasok yung sinasabi ko na pabor sa pabor. Sino ang mas madaling pakibagayan? Sino ang mas sa inaakala ng bawat senador na makatutulong sa kanila para maisulong nila yung kanilang mga batas na pinangako sa atin nung sila ay kumakandidato. Kasi syempre, masisira din naman sila sa tao pag hindi nila natupad yung mga ipinangako nila sa tao. So, para ma-achieve nila yung kanilang mga ipinangako, kailangan makisama rin sila sa mga taong alam nila na mapagbibigyan sila. Give and take. Para sa pananaw ng marami, pantay silang dalawa. Senator Cheese, Senator Soto. Pero siyempre, sa pananaw ko, mas lamang ng konti si Senator Cheese. Dahil sa, siyempre, yung kanyang educational background. At kasama na rin dyan yung experience. Pagdating sa katapatan, wag na natin masyadong hanapin niya. Malabo yun. Malabo pa sa tubig pusali yun na magiging tapat sila sa atin. May mga pagkakataon kinakailangan hindi sila maging tapat para sa kanilang political survival. Ano man na sabihin ng ibang nagkukomento dito sa YouTube na kesyo ganito, ito accomplishment, ito. Bawat isa sa kanila ay may accomplishment. Tanungin nyo na lamang kung iyan bang mga accomplishment nila na yan ay malapit sa sikmura ng tao. Bihirang-bihira ako marinig yan na may isang batas na para sa masa na mararamdaman ng masa. Sa bawat pagpapalit ng kongreso, yan at yan ang hinahanap ng mga tao, pero paulit-ulit na nabibigo tayong mga Pilipino. Dahil siyempre, mas inuuna nila
yung kanilang sarili kaysa sa ating mga taong umaasa sa kanila. Senate presidency is very important dahil kung hindi ako nagkakamali, kung wag naman sana, kung na magkaroon ng disgrasya ang Pangulo, ang ikalawang Pangulo, alam ko pangatlo o pang-apat na nakapila sa mag-a-assume ng presidency ang Senate President. So, pinaka-taking decision ito. At kapag ikaw ang Senate President, hawak mo, o hindi man direktang hawak mo, pero yun din ang ibig sabihin nun hawak mo ang tenga ng Pangulo at kalawang Pangulo. Diba? So, manapa na mas maganda kung ika nga may law background o may background sa batas o abogado ang maging Senate President. Sabihin nyo na bakit puro edukadong tao lamang dapat na may tangan na posisyon. Hindi naman ganyan ang saligang batas natin. Pero pakatandaan po natin na ang ating kasaysayan, may mga politiko na humawak ng matataas na posisyon na hindi naman na ika nga mga abogado o nakatapos ng pag-aaral. Pero hindi naging epektibong politiko o pinuno ng ating bansa. Mapapangulo hanggang sa pinakamababang desisyon sa gobyerno ay hindi rin nagiging epektibo. At sila ay nakikinig lamang sa mga payo ng kanilang mga advisor na siyang nakikinabang sa dapat sana pakinabangin nating mga pangkaraniwan tao. Manood kayo ng iba't ibang YouTube channel. Tingnan nyo kung ano ang sasabihin nila. Makikita nyo yung kanilang political alliance. Kung kanino sila nakakampi. Ako, naturalmente, may political alliance din ako. Pero ang political alliance ko ay ibinabase ko sa una, sa edukasyong tinapos mo. Ikalawa, sa experience. Kung gaano ka nakatagal sa pagiging politiko. At ikatlo, accomplishments. Parang doon, siguro, magkakaroon ng malaking gap si Senator Tito Soto at si Senator Chis Escudero kung malalaman natin ng buo yung kanilang mga political achievements. Pero sa tingin ko, mas lalamang si Chis Escudero paninggan dahil ang alam kong pinakamababang posisyon na hinawakan niya sa gobyerno sa tinagal-tagal niya sa politika ay pagiging congressman, then governor ng kanilang region, then senator. So, malawak ang kaalaman ni Senator Chis Escudero. Ngayon, kung tatanungin niyo naman sa akin, yung kanyang intensyon sa mga posisyong kanyang hinahawakan, hindi ko na po alam yun. Dahil hindi naman po ako empleyado ni Senator Chis Escudero. Yun lamang po tanto ang pinagpapasilang ko. Edukasyon, experience, achievement. Hawak ni Senator Chis Escudero yun. Sabihin na natin kumakampi siya sa ikalawang Pangulo o sa Pangulo. Ang titingnan mo pa rin dyan, ano ang kaya mong ibigay sa posisyong pinanghahawakan. Nakakahigit ka ba sa kanya? Nakakahigit ba siya sa'yo? Yun. Kaya hindi basta-basta yung prosesong dadaanan ngayon ng Senado sa pag-resume ng kanilang sesyon. Dahil yun ang unang-unang nasa agenda nila ang mag-elect na Senate President. So, dito ko muna tatapusin ang video na to.
At sa susunod ko pong mga video, ay syempre aalamin naman natin kung si Representative Martin Romualdez pa ba ang magiging Speaker of the House o meron siyang katunggali na lalabanan bago siya maupo uli kung papalarin siya. So maraming salamat po sa inyo mga amo at magandang araw po sa inyo.